Ito yung white. Skip. Okay, game. Hello guys, so kumusta kayo? So ngayon ang i-discuss ko sa inyo ay yung mga iba't ibang method ng pagpiprint sa damit. Okay, kasi marami nagtatanong sa amin yan. Sir, kasi magtatayo ko ng printing business about sa mga damit. So ano ba dapat yung simulan ko? Sir, magtatayo naman ako ng clothing line na pang sarili. Ano ba sir yung dapat kong simulan? No? So sasagutin ko guys dito sa mahabang vlog na gagawin natin na to. So again guys, warning, mahabang vlog to. Kaya mas maganda guys, so kumuha ka muna ng pagkain para hindi ka magutom. Kasi sinisigurado ko sa iyo guys, no, na siksik, liglig at umaapaw yung matututunan mo dito. Ito, pakita ko na agad sa inyo para alam nyo na kagad yung i-discuss natin. Yan, no? Ito, sinulat ko dito lahat ng mga pwedeng gawin na existing ngayon sa printing business ng mga damit. So ito guys, yung iba't ibang klase ng printing ng damit na i-discuss ko sa inyo. Syempre, unang-una dyan guys, yung silk screen na printing. Pangalawa naman guys, syempre yung pigment na printing. Pangatlo naman guys ay sublimation printing. Then sumunod dyan guys yung sikat na sikat ngayon, yung DTF o direct to film na printing. Then next naman guys is HTV o heat transfer vinyl na printing. And last naman guys is yung patches o embroidery. No? So pag-iisahin na lang natin tong dalawang to. So sa bawat isang part na yan guys, ay i-discuss ko naman sa inyo dyan kung ano ba yung mga equipment na kailangan nyo at syempre yung proseso kung paano ba to ginagawa. So pangalawa guys na topic natin sa mga yan ay kung anong kulay na mga damit ang pwedeng printan dyan. Then pangatlo guys na i-discuss ko na topic sa inyo dyan ay kung ano ba mga fabric o anong klase ng mga damit ang pwedeng gamitin sa mga procedure na to. Then next naman guys, ano bang mga design? Kaya ba nating ilagay lahat ng design? Dito nga guys sa mga procedure na to. Then panglima naman guys ay yung ano ba yung feeling o yung pakiramdam kapag hinahawakan mo yung nagawa na o yung finished product mo na damit na naprintan mo na. So magaspang ba siya? Naka-emboss ba siya? Textured ba siya? Ano ba yung nararamdaman? Then next naman guys ay durability o matibay ba guys na gagawin mo guys na method sa pagpiprint ng damit. And next naman guys, yung puhunan natin dito kung malaki ba ang gagastos natin dito, kung mura lang ba starting natin dito. Then sumunod naman guys, no, yung mga gamit niya. So bukod guys sa damit, pwede mo rin bang gamitin ito sa iba't iba pang mga materials katulad ng baso, ng tote bag, ng tumbler, ng tupperware, ng wood at syempre ng unan and so on. No, mamaya di-discuss natin yan. And next naman natin guys, no, kung recommended ko ba to na gawin. Kasi merong isang method dito guys na hindi ko talaga recommended. Okay, so mamaya guys malalaman nyo kung ano ba yung method na yun na hindi ko siya recommended. So guys, nakakuha ka na ba ng pagkain mo? So simulan mo na, snack lang. So subo-subo lang, wag mong ubusin ka agad dyan kasi mahaba talaga tong video na to. Pero after ng video na to guys, no, sinisigurado ko guys na matutulungan kita na makapag-decide kung ano ba talaga yung dapat mong simulan. So unahin na natin guys yung silk screen na printing. So yung silk screen na printing guys, yan ang pinaka-popular talaga. O yan yung traditional na method na ginagawa. So ibig sabihin yan guys, yung kanununuan pa natin ang ginagawa talaga sa pagprint ng damit ay silk screen na printing. Unang-una guys, kailangan mo printer na may dye ink o pigment ink. Pwede yan sa dalawang yan. Then pangalawa naman guys is yung transparent film para sa stencil mo. Then pangatlo guys, yung mesh screen, yung molde. So pag mesh screen guys, hindi lang isa yung gagamitin mo dyan. So, depende yan guys kung gaano karaming design yung ilalagay mo. Kasi ang silk screen guys na printing ay patong-patong yan. Okay? So, ito. Halimbawa, itong love na to. So, itong purple na to, yan, isang molde na yan. Tapos itong love na to, tapos yung may smile, pangalawang molde na yan. Depende again kung gaano karaming molde dun sa design mo. Kaya medyo komplikado rin talaga ang silk screen na printing. Then ganun nga rin guys, no? So depende rin guys sa dami ng design mo, yung film and syempre yung screen niya na gagamitin mo para sa layering. Then sumunod guys, syempre kailangan mo ng squeegee o yung panghagod. Di ba nakakita na kayo ng ganyan kapag nagpapagawa kayo ng kalendaryo. Yung hinahagod, yun yung squeegee. Then, sumunod naman guys is yung light exposure. Then, next naman guys is yung emulsion. And sumunod guys yung ginagamit natin na ink doon. Pwedeng plastisol. Then, sumunod guys, syempre kailangan mo ng dryer. Para nga guys, patungan mo kagad. Halimbawa nga itong love na to, no? So, pag pinahid mo to, hindi naman pwedeng hintayin mo ng matagal yan bago matuyo kasi baka mamaya pa matapos yan. So, may dryer na tinatawag para mapatuyo ka agad yon. Tapos, mapatong ka agad natin guys itong love. So, yan guys yung mga equipment sa silk screen na printing. So, sa pigment printing naman guys, ito naman yung mga equipment na kailangan
kailangan mo. Epson na printer na meron siyang pigment ink. Then sumunod naman guys, ang kailangan mo ay ito. Yan, itong dark transfer paper at light transfer paper, no? So yung itsura nila guys, magkamukha lang sila. So ginagamit guys ang dark transfer paper sa dark na damit. Ang light transfer paper naman guys, ginagamit yan sa light na damit. Then sumunod naman guys na kailangan mo, syempre kailangan mo ng cutter. So recommended ko dyan guys yung ginagamit rin namin na Cameo. Then syempre kailangan mo rin dyan guys ng heat press para yung pinrint mo na dark transfer paper at light transfer paper, para dumikit yan guys dun sa garment o sa damit, syempre kailangan mo ng heat press. So next naman guys, ito yung sikat na sikat rin talaga pagdating sa digital printing, no? Kasi mura lang yung mga material sa gagamitin mo dito. Ito guys yung sublimation na printing. So syempre ang kailangan natin dyan guys is Epson na printer na meron siyang sublimation ink. So bakit ba guys Epson printer ang recommended natin? Kasi ang pigment at ang sublimation ink sa Epson lang talaga pwede yan. Hindi yan pwede guys sa Canon, hindi yan pwede sa HP, hindi yan pwede sa Brother ng mga printer, no? So para sa Epson lang talaga yan. Then syempre next natin na kailangan dyan ay sublimation na paper. So napapansin nyo, di ba, puro sublimation yung binabanggit ko. So next na kailangan nyo guys, kailangan nyo ng cutter. So maganda dyan guys yung Cameo, or pwede rin guys bumili lang kayo ng gunting para mas mura. Then next guys na kailangan, syempre kailangan mo rin ng heat press. Kaya sa printing business talaga guys, at least dapat dalawa yung printer mo. Syempre yung isa yung pigment ink, yung isa naman guys is sublimation ink. So proceed tayo guys, doon naman tayo sa direct to film o DTF. Yan yung sikat na sikat ngayon. So sa DTF guys, syempre kailangan mo dyan unang-una DTF printer. Pangalawa, kailangan mo dyan guys ng DTF ink. Kasi may mga nagtatanong sa amin, sir, meron ba kayo na sublimation na DTF? So walang ganon. Sa DTF printer guys, kailangan mo dyan ng DTF ink. Then next na kailangan nyo, syempre DTF film. So ang itsura guys ng DTF film ay ganito. Para siyang acetate. Yan, ganyan yung itsura guys ng DTF film. Then sumunod naman guys na kailangan nyo ay yung hot melt powder, no? So ito makikita nyo yan dito sa likod. So pag nakakita kayo ng DTF, yan ginaganon-ganon eh, para dumikit dito. Kasi guys, yun yung nagiging glue pag ididikit mo na to sa damit. Then next na kailangan guys, syempre, kailangan mo ng gunting. And lastly, syempre, kailangan mo ng heat press. So heat press guys talaga ang common denominator ng mga printing na to, no? Usually yan, kailangan mo talaga ng heat press. Kahit nga guys, doon sa silkscreen na printing, pag hinit press mo yon, mas gaganda yung print nun. Okay? So talagang yan ang pinakailangan nyo talaga, heat press. So yung sinasabi ko sa inyo guys na tatlong klase ng ink na yan, yung pigment, yung sublimation, at syempre yung DTF, may mga materials na ginagamit yan. So halimbawa, ito nga DTP or yung LTP, light transfer paper. So ito guys, pwede lang tong gamitin sa pigment ink. Ito naman guys, sublimation paper na to, gagamitin mo lang to sa sublimation ink. Ito naman guys, itong DTF film na to, gagamitin mo lang to guys sa DTF ink. So hindi mo guys pwedeng paghalu-haluin yan, ha? Halimbawa ito, ipiprint mo to sa sublimation, hindi pwede yon. Tapos ito, piprintan mo to ng pigment, hindi rin pwede yon. So kung ano yung materials na ginagamit doon, para doon lang talaga yon. Hindi mo pwedeng paghalu-haluin. Then next naman natin guys, yung tinatawag natin na HTV o Heat Transfer Vinyl. So mga kailangan mo guys na equipment sa Heat Transfer Vinyl na printing ng t-shirt. Syempre unang-una, kailangan mo dyan guys ng cutter. At hindi basta-basta cutter, hindi pwedeng gunting kasi mahahalata yan na ang pangit ng gawa kapag ginunting mo lang. So kailangan mo talaga guys ng machine. So again, ang machine na recommended ko dyan is yung Cameo. So kung saan ba guys nakakabili ng Cameo, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Pangalawang kailangan mo dyan, kailangan mo ng heat transfer vinyl mismo. Ito guys yung mga klase ng heat transfer vinyl. At sobrang dami talaga nito kasi marami naghahanap sa amin nito. Sir, bumili ako sa'yo ng Cameo, meron ka ba mga HTV? Actually guys, makakakuha kami ng supplier doon. Ang problema doon guys, ng sobrang daming klase at sobrang dami ng kulay ng HTV. Na pag nag-stock kami noon guys, baka puno na yung shop namin, hindi pa namin kumpleto yun. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito, HTV to. Yan o, color gold. Tapos meron tayong orange. Tapos itong orange na to guys, hindi basta-basta orange yan. Ayan o. So mamaya guys, papaliwanag ko sa inyo kung ba't sinabi ko ibang klase yan. Then ito rin, meron rin tayong ganito. Then ito rin, ayan o. Puro HTV yan, ito. So hindi guys mauubos ang klase ng HTV. Ito rin, no? HTV rin to. Pero daming design, no? So nakita nyo guys na sa sobrang dami ng HTV, kaya hindi kami makapag-stock nito kasi talagang sangkatutak to. Hindi mo guys mabibili lahat ng klase nito. So sumunod guys is yung patches and embroidery. So pagkasamahin ko na lang to, pero unahin na natin guys yung embroidery. So embroidery guys, syempre kailangan mo dyan ng embroidery machine. Ito guys yung direkta mo ng ini-embroid doon sa tela. So kung meron ka na guys embroidery machine, pwede ka rin guys mag-offer ng mga patches. Sa patches guys, gano'n rin kailangan mo. Siyempre kailangan mo ng embroidery machine nga. Kailangan mo ng tela o ng foam. Pangatlo guys, siyempre kailangan mo ng hot melt. So pag meron ka na ng mga ganun guys, ganito yung magagawa mo. Yan, ito tawag dito guys, patches.
Naka-embroid dyan, oh. Tapos, hindi ito tinatahi sa damit. So, yung hot melt niya, guys, nandito siya sa likod. Yan, okay? So, marami pa tayong mga klase dito. Yan, oh. Si Elmo. Then, ito, ang cute nito. Then, ito rin. Then, ito pa, guys, yung isa pa. Diba? Ang cool niya. Yan, ang dami pa nito, guys. Sobrang dami pa nitong mga, mga patches. So, ang proseso guys ng silk screen na printing ganito. So, unang-una, i-ready mo muna yung design. So, ipiprint mo yan guys sa film. Tapos guys, i-prepare mo naman yung mesh mo, papatungan mo yan guys ng emulsion back to back. So, after mo guys mapahiran yung mesh ng back to back, so patayin mo na guys yung ilaw kasi hindi to pwedeng ma-expose sa ilaw. So, pag natuyo na guys yung mesh, ididikit mo na guys yung ginawa mong design kanina. Tapos guys, gagamitin mo na yung exposure light. Tapos guys, yung part ng design mo, yun yung maaalis o maluluto. Tapos guys, pwede mo na hugasan yon para lumitaw na yung design. Tapos guys, yun na, pwede mo na siyang gamitin na, yun nga, pwede mo na siyang pahiran ng squeegee. Okay? So, mas maganda guys, bago kayo mag-start ng silk screen printing nyo, ay maghanap muna kayo guys sa FB, no? Kasi may mga nag-o-offer talaga ng tutorial ng ganyan. Kasi guys, dati sa Muñoz may nagtuturo nyo eh. Ang presyo yata nun sa tutorial niya is 5,000 pesos. So, kasama na guys yung materials doon, no? So, mas maganda guys, maghanap kayo ng ganyan para mas maintindihan nyo talaga siya. Kasi guys, ang silk screen printing talaga, sobrang mano-manong proseso talaga nito, no? So, again guys, maghanap kayo guys ng mentor para dyan, no? Kasi hindi ako ang mentor para dyan sa silk screen na printing. Kasi more on digital printing talaga ako eh. Then next naman guys, syempre, ito nga, yung expertise ko, yung digital printing. So, dito na tayo guys sa pigment na printing naman sa mga damit. So, ang proseso naman guys ng dark transfer paper, no? Syempre, gagawa ka ng design. Tapos, ipiprint mo siya guys ng pigment printer. Tapos ngayon guys, ikakat natin siya using Cameo. So guys, mas agad na talaga gumamit kayo ng machine like Cameo, no? Kasi kahit gaano kagaling yung kamay nyo, hindi nyo magugupit ng perfect circle to kung gagamit lang kayo guys ng gunting. Okay, so again, sa mga gusto mag-avail ng Cameo machine na kamukha nga nito, itong Cameo 5, ito yung latest natin. So, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. So, ang gagamitin yung material sa atin dyan again is yung DTP kapag ka dark yung damit. Pag light naman guys yung damit, ang gagamitin natin dyan is yung LTP o yung light transfer paper. So guys, ito nakat na natin siya. Ito using Cameo yan, oh. Di ba bilog na bilog? Ito ginunting ko lang to. Ayan, makikita nyo na parang bungi-bungi siya. Hindi siya perfect circle eh. Di ba yun, oh, ito. Pero ito, tingnan nyo to. Perfect circle talaga siya. Then, ang next na kailangan natin dito, syempre kailangan mo itong balatan. So, parang ganito siya. So, mawawala itong backing na to. Yan, ganito na guys yung itsura niya pag nabalatan. Then, pag nabalatan mo na siya, saka mo siya ilalagay sa damit, tapos saka mo siya ipipress. So, maya-maya guys, ipapakita ko sa iyo guys yung mga itsura ng mga to. So, sa sublimation printing naman natin guys, syempre gagamit tayo ng sublimation na printer. Syempre, yung ink niyan dapat sublimation. Tapos, mag-print tayo guys sa sublimation paper. So, pag nag-print kayo guys, dapat nakabaliktad o para siyang ambulansya. Okay, mirror dapat. Tapos, tataasan nyo yung brightness. 20, 30 hanggang 50% ang taas ng brightness, lalong-lalo na pag sa baso. Kasi pag di mo tinaasan yung brightness dyan, ang mangyayari dyan ay para siyang silhouette o para siyang madilim, parang sunog. So, ganun yung itsura niya, kaya tinataasan natin yung brightness. So, ganito guys yung itsura niya kapag nasa sublimation yan. So, ganito yun. Pansin nyo, baliktad siya. So, imbis na PS, nakalagay SP, no? So, baliktad. Yan. Tapos ito guys yung sublimation paper na ginagamit natin dito. So, pag na-print mo na siya na ganito, so pwede mo siyang guntingin. Ang gagawin mo dito guys ay syempre ipipress mo na to. Pag pinipress mo to guys, pataob. Ganyan. So, baliktad siya guys ng pigment printing. Kasi sa pigment o DTP guys, ito, hindi siya pataob. Ganyan siya guys pinipress. Okay? So, yung pagkakaiba nila. Kaya nga natin minirror to. Diba yan? Minirror natin to. Kasi pag tinaob mo to, yan o, nakikita nyo sana yung aninag niya na aninag nyo, diba? Okay na guys yung orientation niya. Ayan o, PS na siya. Ito kasi guys, talagang ganito na to kasi pag tinaob mo to, mababaliktad yung orientation nito. So, ang gagawin mo again, syempre, tataob mo siya na ganyan, then ipipress mo siya. Pag na-press mo na siya guys, aalisin mo tong papel. So, pag inalis mo tong papel guys, yung ink nito guys, no, halos mabubura na to, tapos may iwan siya dun sa damit. O parang nagmansya, or para siyang nag-stamp. Ganun yung itsura niya guys. Hindi guys mawawala yung print dito, no? So, lalabo lang to. Kasi nga guys, sumawa lang yung ink nito dun sa tela mo. Kaya nga guys, merong mini heat press para halimbawa ganito lang kaliliit yung ipipress nyo, hindi mo na kailangan guys mag-open ng malaking heat press. So guys, kung nanonood ka lagi ng vlog ko, sinasabi ko lagi doon na ang sublimation na hindi siya pwede sa mga dark colors na mga damit. Pero meron tayong hack dyan. So, ang gagamitin natin guys, syempre yung na-print natin na sublimation paper. Then, ito yung micro twill. So, para siyang tela na sobrang nipis. So, ang gagawin muna natin guys, itong design natin o yung pinrint natin, ipipress muna natin siya dito sa micro twill. Tapos guys, gagamit ako nito. So, ito guys, na-press na natin dito sa micro twill. So, ang next na gagawin natin ay
i-press rin natin to. Itong hot melt. So yung nasa ilalim guys, yung malagkit na part. So i-press ko lang ulit gamit tong mini heat press. So ito guys, so na-press na rin natin to sa hot melt. Then ang next na gagawin natin, syempre, ikakat lang natin yung pinaka-design lang. So proceed na tayo guys dun sa DTF printing. So ito meron kaming pinaprint dito. Yan, kasi wala kaming DTF printer, no? Mahal kasi yun eh. Yan, so kung gusto mo guys avail itong mga design na to, so i-PM mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Yan, 100 na design to eh, ano? Malapit na due. Ito, mga inasar, di ba, mga nakakatawa to sa damit. Ang proseso nito guys, syempre, magpiprint ka using DTF printer na may DTF ink, tapos ipiprint mo siya dito guys sa DTF film. Tapos pag na-print mo na siya dito, meron tayong tinatawag na hot melt powder. So bubudburan mo to guys ng powder na yun, tapos gaganyan-ganyan mo yan, para siya guys dumikit doon sa ink mismo. Yan, so pag dumikit na siya guys, ganito itsura niya. Ito, pag hahawakan nyo to sa personal, para siyang malagkit. So pinipress rin to guys. Yan, pag ganyan. Tapos pag pinress mo to guys, maaalisin mo to. Itong film na to. Yan, so ganun lang guys yung kailangan nyo. Kaso ang ano dito, yung DTF printer, ay medyo mahal yun. So nagre-range yun ng 250 to 500,000. No? So kapag bumili kayo nun, syempre kasama na dun yung tutorial. Okay, so mas maganda guys, pag bumili kayo nun, syempre magpaturo kayo. Pag nagpaturo kayo nun guys, no, i-take note nyo talaga kasi mahal yung magiging investment nyo sa DTF printer. Ito yung ipipress ko sa damit, itong Mars Pautang. Yan, so dito guys, gunting lang pwede na. Yan, pansin nyo, hindi siya pantay yung pagkakakat ko dito. Walang issue yan. Pagka pinrest natin to, ito lang yung may iwan sa damit. Itong film na to, mababakbak to. Okay, so kahit na tabingi-tabingi yung cut mo nito, basta buo guys yung image sa loob, maayos yan. So sa HTV naman guys, hindi mo kailangan ng printer dito, no? Kailangan mo dito guys ay ito, mga HTV vinyl. Parang color gold na parang pink. Tapos ito orange. Ayan, papansin nyo na makapal siya. Yan, so nakakita na kayo guys ng mga damit, di ba parang rubberize yung nahawakan. Yan, then ito naman, HTV rin to. Gusto nyo ganyan yung design sa damit nyo. Kaya makikita nyo sobrang daming pwedeng gawin sa HTV. Yun nga lang, sobrang dami rin na materials. So, ang importante talaga dito is yung cutter, no? Kung paano mo ito ikakat. Di mo to guys pwede kasi ikat ng gunting lang kasi papangit yun. Yan, so ito rin guys, kakaiba rin to. Yan, no? Then, ito may design siya na floral. So, sa mga babae. Halimbawa, yung pangalan ng babae. Yung pangalan niya, so ikakat mo dito using cameo. Tapos saka mo yun guys ipipress sa damit. Yung mga lettering na yun guys, meron siyang design na floral. Then, ito naman, pearl white. Ito naman ay color red. Dami nagtatanong sa amin ito. Kaso hindi kami makapag-stock kasi nga sa sobrang dami nito, mapupuno yung shop namin. So, ito rin. Oh, di ba glittery? Tapos medyo makapal to yo. So ito naman guys, di siya ganun kakapal kung titingnan mo. Pero ito, once na pinrest mo to, nagpa-puff to. Lumalaki to. So mamaya guys, papakita ko sa inyo. Then ito naman, gold na glittery. Ito, bagay ito sa Pasko. Malapit na magpasko, bare months na oh. O, di ba? Kulay ito ng Christmas ball nyo. Then, ito naman guys ay sky blue. So, ito guys, pakita ko sa inyo kung paano ito kinakat. So, sa HTV naman guys, syempre gagamit tayo ng HTV vinyl. Tapos, ito yung design natin. No? So, kung bakit dalawa yan. Ito yung sa backing o sa likod, tapos ito naman sa harapan. No? So, ibig sabihin, pagpapatuhin ko itong dalawang to. Then, ang next na gagawin ko dito, nag-highlight ko siya. Then, click ko lang tong object, then mirror. Tapos, ang gagawin ko, flip horizontally. Yan, so dapat para siyang ambulansya. Ganyan, pabaliktad siya. Then, ito naman guys, yung harapan ng HTV natin. So, ang paglalagay nito guys sa cutting mat o do sa cameo, dapat patalikod. Ganito siya. Okay, kaya natin siya minirror. So, ang cut ko lang guys, kailangan ko ito lang. So, highlight ko lang to, then press ko lang dito, ignore selected. Yan, kasi ito lang guys yung kailangan natin. I-press ko na tong send. So, mas maganda guys, lagyan nyo siya ng tape. Yan, para hindi gumalaw. Gagawin natin dito ay pagpapalitin natin tong dalawa. Yan, so ilipat ko lang to. Then, ito naman yung ilalagay ko sa taas. So, ito naman, i-highlight ko siya, then use all selected lines. Yan. Tapos, ito naman guys, ang gagawin natin dito, ignore selected lines. No? Kasi ang kakat naman natin ngayon, yung Marlon na nakaambulansya o nakabaliktad. So ito guys, nakat na natin. So ito yung mga napili natin na materials. Ito. So alisin ko lang yung sobra. Yan. So kung bakit pabaliktad natin siyang kinakat, kasi yung tuktok nito guys, meron siyang film. Yun yung nag-hold ng HTV. Kumbaga guys, sa vinyl na sticker, yun yung transfer tape. No? So meron na siyang built-in na transfer tape. So ito guys, yung sa ilalim, di ba sabi ko sa inyo, papatungan yan. So ang gagawin yan guys, ipipress yung muna ito sa damit nyo. Pag dumikit na to sa damit ha, pag nadikit na, wag nyo itong gagayahin. Itong ginagawa ko ngayon ha. Yan. So may naaalis dito guys na film. Yan. So aalisin nyo to. Then ito yung matitira
guys dun sa damit. So pag nalagay nyo na to guys, no, syempre ito lang yung parang bleeding o outline natin. Then syempre lalagyan nyo siya ng isa pang patong. So ganyan guys yung HTV. So para rin siya guys seal screen na hindi mo siya piniprint. So patong-patong talaga guys yung kulay dito. So dito guys, ay nakita nyo yung Marlon na naaninag nyo. So kailangan natin dito guys ng weeding tool. So sa weeding tool guys, ito marami siyang tools dito. So ginagamit ko talaga dito ay itong hook. So ang gawin natin dito ay wini-weed to. So alisin nyo lang guys yung sobra. Satisfying. Then syempre yung mga sa gitna alisin rin natin. Itong sa R, itong sa O. So ganito siya guys. Tapos pag tinaob nyo siya, yan. So sakto na guys yung pangalan natin dito. So ito guys yung sinasabi ko na film mo. Ito yung iaalisin nyo rin. Pag nilagay natin na ganyan, diba? Sobrang floral ko. Marlon. So huwag kayong mag-alala guys na mamaya makikita nyo yung mga final output natin dito pagka na-press ko na to. So ginagamit lang naman natin dito is heat press or yung mini heat press pwede rin. So ang next naman natin guys, syempre yung patches and embroidery. Ito nga guys, marami akong in-order dito no, kasi wala akong embroidery machine. So makakagawa ka guys ng mga ganito. Yan. So ito naka-embroid to si Pikachu. Process nga nito, yun syempre gagamit ka ng embroidery machine dito. Tapos guys sa likod nito, yan meron siyang hot melt. Yan yung kumikintab na yan. So para rin siya sa DTF guys no. Syempre pag ito, niligay mo to sa damit, yan, tapos ipipress mo siya, didikit na to sa damit. So magmumukha siyang embroid. Pero guys, tingnan mo yung mga damit niya sa bahay mo, sombrero niya sa bahay mo, no? So tingnan mo yung likod niya. So kapag walang tahi doon, ibig sabihin, patches lang yun. So hindi siya embroid talaga na direkta doon sa mismong tela. Syempre, Luffy, hindi yan mawawala. Ayan, o. Yan, so ito guys, meron siyang parang mga perlas. So tingnan nyo naman guys yung mga embroidery. Ang gaganda ng mga pwede nyo gawin dito. Napakaraming option rin ito. Then ito naman ay para siyang tuwalya. Tapos ito naman guys si Elmo. Ayan, o. Ito guys yung pinakatailang pinagburdahan. Tapos ito yung mga burda nyo. So maliban nga guys doon sa ginagawa ng iba na direkta ka sa damit nagbuburda. No? So pwede kang gumawa ng mga patches na kamukha nito. Tapos pwede mong ito na lang yung ibenta mo. Okay? Para magdi-DIY sila. So ang ilalagay ko guys sa damit ay ito na lang itong Marlon. M-A-R-L-O then N. So ito guys, itong pinakamalaki. No? So ang gagawin dyan again, so ilalagay mo lang yun na yan na ganyan, tapos i-heat press mo na yan. So pag i-heat press mo yan guys, pag nainitan to, itong ilalim na to, lumalagkit rin to. Tapos ito guys yung nagsisilbing pandikit dun sa tela. So gagawa tayo guys ng black at syempre ng white na damit. So paalala lang guys magkaiba guys yung ink ng DTF at syempre yung ink ng DTP no, kasi parehong DT no, so nalilito sila doon. So iba kasi nagtatanong sila na pigment raw ba yung ginagamit sa DTF na printer. So hindi po ganun yun. Ang ginagamit guys sa DTF na printer ay DTF ink rin. Ang ginagamit guys sa pigment na printer is pigment na ink. So guys, ito na yung mga nagawa ko sa puting damit. Ito yung sublimation. Yan. So dati na itong nagawa. Napanood nyo na ito sigurado. Then ito sublimation rin to. Ito naman guys yung HTV na puff. So ito nasa ilalim, yung gold, tapos ito pinatungan natin ito. Puff yan oh, nakaangat yan. Ito naman guys yung mga naka-embroid na patches. Yan, hindi yan nakaburda sa likod may hot melt sa likod, so nakadikit lang siya dito. Marlon. Ito naman guys yung DTF natin. Ito talaga, ang ganda talaga ng DTF oh. Ayun, grabe yung kulay niya oh. Then ito naman yung light transfer paper. Dito guys, pigment ink yung ginamit natin dito. Dito naman guys ay DTF ink. Ito ay yung machine na pang-embroid. Tapos ito naman HTV to. Then ito naman guys, sublimation ink yung ginamit natin. So guys, ito naman yung ginawa natin na black shirt. Yan, syempre itong PS na malaki na to, dati ko na itong pinagawa. Seal screen. Yan o, kaya sobrang tibay talaga ng seal screen Yan, pati itong like us on Facebook, seal screen rin yan. Pati itong the printing shock sa baba, seal screen rin to. So yung mga sinaunang video ko, ito yung mga sinusuot ko dati. So yung DTF guys, saka seal screen, pag tiningnan nyo, para silang pareho. Then ito naman guys ay yung DTP o dark transfer paper. So minsan nagkakaganito siya yan parang tumatagos, pero dito okay naman. Then ito naman yung mga patches. So ito embroidered na patches. Tapos ito naman patches to na parang may mga pearl. Ito naman yung HTV. Kaya baliktad siya shadow nito. Ayan, design kunwari. Okay, so dobleng patong rin to. Yung nasa ilalim silver. Tapos ito naman yung floral. Yan, then ito naman yung sublimation print natin na nilagay natin sa micro twill. Tapos nilagay natin ang pandikit na tawag doon is hot melt.
So tapos na tayo guys sa equipment and syempre sa process tapos na rin tayo. So dumako na tayo dun guys sa mga colors na pwedeng paggamitan nito. Okay, syempre una seal screen. So nakita nyo naman ito, seal screen to dito sa itim. And pwede rin yan guys sa puti, ang seal screen. So ibig sabihin nun guys, ang seal screen ay pwede siya sa all colors. So pag pigment naman guys, syempre pwede yan sa LTP o light transfer paper. Then pwede rin siya guys sa dark transfer paper, no? So ibig sabihin nun guys, all colors rin guys pwede sa pigment. Then next naman guys, sublimation. Ang sublimation talaga, maganda talaga yan sa puti. Yan o kamukha nito. Sublimation ito, sublimation rin. Saka yung nasa likod ko guys, yan, sublimation rin yan. Ang issue nga guys sa sublimation ay pag sa ibang kulay na ipiprint, hindi siya talaga halata o hindi mo siya makikita, no? So ginawa na lang natin ang paraan. Yung pinrint natin guys using sublimation ink, syempre pinrest muna natin siya sa micro twill, then nilagay natin siya ng pandikit, yung hot melt, saka natin siya nilagay dito. Yan, so ito siya guys, yan. So pag ginawa mo yun guys, no, yung sublimation, pwede na rin pala siya sa ibang kulay ng damit, no? Kasi itim na to eh, no? So ibig sabihin niya, pwede rin yan sa pula, sa green, any color pwede siya. Pero kapag ka white lang guys, syempre ganito pa rin yung gagawin mo. Okay, direkta lang siya. Hindi mo na kailangan guys gumamit ng micro twill and syempre yung hot melt, no, pag puti lang. Then next naman natin guys, syempre yung DTF. Ang DTF guys, para sa lahat ng kulay rin yan. Ito DTF yan. Then dito naman, yan DTF yung tatlo na yan nasa ilalim. Then next naman natin guys ay yung HTV. So yung ito guys, mga kaibang design na yan, katulad nito, itong Marlon na to, HTV yan. Yan, saka itong baliktad na Marlon, ito yung shadow, HTV rin yan. Then ito rin guys, ito mga sample rin to guys ng HTV na iba-iba. Ito ginamit na natin to, di ba? Tapos ito naman yung parang golden pink, tapos ito yung silver na glittery. Then ito naman yung gold. Then ito rin may mga texture siya, yung parang tiles. Then ito naman ay nagpa-puff, kaya nakaumbok siya o nahawakan siya. Ang HTV guys, syempre any color rin siya, no? So pwede siya sa puti, pwede siya sa itim, pwede siya sa red. Kahit anong kulay guys, pwede ang HTV. Then next naman natin guys, syempre mga patches o embroidery. So ito mga patches to, itong mahabang Marlon na to. Yan, ito naka-embroid. Tapos ito naman mga patches na meron siyang parang pearl. Itong Pikachu na to, patch rin yan. So ito naman guys, may dalawa tayong klase ng embroidery dito. So ito talaga pinapurta ko talaga to kasi ito yung uniform ko lagi, di ba, pa nagba-vlog ako. Mapapansin nyo dito na talagang hanggang likod yan, no, tagusan yan. Yan, so ito yung embroidery na direct to garment. Ito naman guys, patches lang to. Para rin siyang burda, pero makikita nyo sa likod, ayun, wala siyang tagos. Kaya yung iba, akala nila burdado yung damit nila eh. Oh. Pero totoo nun guys, patches lang talaga yon. So guys, ang patches and syempre embroidery, no? So any colors rin yan guys, pwede, no? So pwede sa puti, pwede sa itim, pwede sa red. Any colors guys, pwede rin. So next na topic naman dating guys, dumako naman tayo dun sa mga design and syempre sa mga print na pwede mong gawin sa mga to. So unang-una guys, sa screen printing, medyo limitado yung design niya, no? Kasi nga patong-patong talaga siya. So halimbawa, mukha ng tao, medyo mahirap siyang gawin. Marami nagpupunta dito sa shop na talagang galing sila sa seal screen, tapos tinatanong ko sila kung hanggang ilang kulay yung kaya nila na i-seal screen. Ang pinakamarami yata nagsabi ay 8. Okay, so hanggang 8 patong lang sila. More than that raw, sobrang hirap na raw nun. So sa seal screen guys, very limited talaga yung mga pwede nating gawin na design. So sa pigment naman guys, syempre gumagamit siya ng printer. So kahit anong design guys, pwede. Ganon rin guys sa sublimation, gumagamit rin yan guys ng printer. So kahit anong design, pwede. So ganon rin guys sa DTF, no? Kasi nga gumagamit ng printer yan. So any design guys, pwede rin yan basta gumagamit ng printer. So sa HTV naman guys, para rin siyang seal screen, no? So depende rin guys sa HTV na ginagamit mo, kamukha nito kasi hindi siya piniprint. So nakita nyo naman guys, di ba? Ito mga HTV na to, may mga sarili na siyang kulay. Tapos yung iba naman, marami na siyang kulay na kamukha nito. Yan, so kung ano yung design nito, yun lang talaga yung pwedeng gawin kung hindi mo siya pagpapatong-patungin. Okay, so para rin siyang seal screen guys, na patong-patong rin dapat yung kulay para makuha mo yung certain layout. So meron rin ako guys na pinagawa na HTV ng The Printing Shop. So ang ginawa dito, yung puti muna. Yan, tapos after nun, itong blue, tapos itong magenta, saka yung yellow. Tapos mapapansin nyo guys, yung black, wala yung laman. Okay, kasi yung black niyan mismo, ito na mismo na tela. So sa HTV guys, very limited lang rin talaga yung pwede nyong gawin na design. Kasi nga, hindi siya gumagamit ng printer. So sa embroidery naman guys, gumagamit rin ng machine yan. So syempre, pag gumagamit ng machine, any design rin guys, pwede mo ring magawa. So bukod nga guys sa embroidery, di ba kasama niya rin yung patches dito sa dinidiscuss natin. So kapag ka patches naman, ito marami rin siyang mga design na pwedeng gawin. Ito guys, so meron siya mga parang perlas. Ito madalas sa mga babae, nakikita ko yung ganitong klase ng damit eh. Yan, so yan guys, yung pwede mong gawin ng mga design sa embroidery and syempre sa patches. So lahat guys ng binanggit ko, syempre screen printing, pigment, HTV,
DTF, and syempre embroidery, at yung patches, pwede yan guys sa kahit anong klase ng tela. Kahit na guys maong pa yan, isa lang guys ang medyo mapili dyan, which is yung sublimation. Ang sublimation guys ay pwede lang yan sa dry fit at syempre sa spandex. Sa cotton guys, hindi siya maganda eh. So next sa topic natin guys, syempre yung feeling kapag hinahawakan mo siya. Ang seal screen guys ay malambot siya, tapos para rin siyang vinyl. Kaso ito ginagamit kasi dito pintura, so pag natuyo siya guys, mukha siyang vinyl. So isa pa guys sa seal screen, minsan hindi siya pulido kasi marami siyang mga talsik-talsik ng ink kamukha nito. Tapos ito nakita niyo itong black dito. Meron siyang parang mga sira-sira So ang seal screen talaga guys, madalas yan hindi siya masyadong pulido. Sa pigment naman guys, ang print niya naman pulido Syempre nga naman, printer yung ginamit natin dito. Tapos yung feeling niya ay para siyang plastic pero hindi siya stretchable. Yan, so hindi to nai-stretch. May stretch mo tong tela pero ito hindi mo to may stretch. Pag nag-print kayo, baka akala nyo pangit yung print sa DTP. Pag na-press na yan guys, gumaganda na yan. Ganito na itsura niya. So sa sublimation naman guys, pag hinawakan mo siya, wala kang mahahawakan. Hindi ka mukha dito sa pigment. Ito wala talaga kasi yung ink nga ng sublimation, humahawa na siya dito sa tela. Hindi natin masabi na lumipat kasi pag inalis mo nga yung papel, meron pa rin siyang ink So ang tamang tawag dun guys ay humahawa talaga siya sa tela. So kapag hinila mo yan, nakita nyo, part na talaga siya ng tela. So dito naman guys, na nilagyan natin ng micro twill at syempre ng hot melt, ito nakakapamo to So parang may another layer talaga dito na masarap siyang hawakan So sa sublimation guys, maganda ang print quality niya. Kita nyo naman, ito rin buong buo talaga siya. Yun nga lang, tinitimpla talaga guys ang kulay nito. Kasi guys, pag hindi mo to tinimpla, ay masyado siyang madilim. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, dagdagan nyo yung brightness, gawin yung 20% or 30%, so mga ganun hanggang 50% yan guys. Then dito naman, ang itsura niya, para talaga siyang pinatong lang rin sa isa pang tela. Pero at least guys, nagawa natin ng paraan na yung sublimation na printer natin, pwede rin siyang mag-print sa damit mismo ng mga dark. So next naman natin guys, syempre doon na tayo sa DTF. So ang DTF guys, ay para rin siyang plastic. Pakiramdam niya, kamukha rin siya nito itong seal screen magkamukha sila. Pero ito kasi patong-patong So dito guys, wala kang mararamdaman na patong-patong. Halimbawa itong white na to, talagang magkakasamang pin rin yan. So isang buong feel lang siya na stretchable rin siya. Yan, ito stretchable rin to kahit papaano Yan, kaso dito kasi may parang mararamdaman ka na texture, dito wala. Sa gilid rin parang kaunting-kaunti lang So ibig sabihin hindi siya ganun kaumbok. So sa print quality niya guys, maganda talaga siya. Kita nyo naman, kitang-kita yung mga detalye niya talaga. Pero ito, pakita ko sa inyo. So, itong DTF na to guys, ay pinagawa ko to dati. Yung papansin nyo, medyo maputla siya. Ito guys, kasi ginamit dito, converted lang na printer. Yan, kaya hindi ganun kaganda guys yung itsura niya. Pansin nyo, ang putla. Hindi kamukha nito, talagang DTF na printer to Kaya ang ganda ng quality niya talaga. So, sa puti naman guys, ganun rin siya. Ang ganda niya rin. Yan, so nai-stretch rin to. Kaya makikita natin dito talaga sa lahat, sa mga printer na ginamit, pigment, sublimation, and syempre DTF. Sa tingin ko, ang pinakamagandang print dito pagdating sa puti ay sublimation. Pero pagdating naman guys sa itim, ang pinakamagandang print DTF. Maganda rin naman guys yung print ng DTP, pero sasabihin ko sa inyo guys kung bakit hindi ko recommended talaga tong DTP. So yung sinasabi kong ganda na yun guys sa mga printed yun Balik na tayo dun guys, doon naman tayo sa HTV o dun sa mga hindi piniprint. So iba-iba guys yung mafe-feel mo sa HTV. Syempre depende yan sa HTV na ginagamit mo. So ito puff to, o ibig sabihin nakaumbok siya. Ito parang rubber ito Tapos yung nasa likod niya naman, yung parang glittery. So mahahawakan mo talaga yung glitter. So yung silver niya ay madulas. Dito hindi naman siya madulas. Parang rubbery dito. Ito rin guys, di rin siya masyadong madulas. Yan, so depende guys, yung texture o yung feel na HTV dun sa bibilin mo na HTV na vinyl Kasi sobrang dami talaga na variant ng HTV na vinyl. So hindi lang yan guys yung parang HTV lang na iba-iba lang kulay So yung mga HTV guys, marami ring mga texture yan, and syempre may mga design rin yan itong katulad itong floral na to. Then next naman guys, syempre sa patches and embroidery. So ito mga patches to, yan na embroidered rin yan. Tapos ito patches rin yan, so patches rin to. Yung feel nito guys so depende rin, marami kang mararamdaman na iba-iba dito kasi hindi rin to printed. So gumagamit to guys ng machine, kamukha nito So ito guys, para siyang bimpo o para siyang tuwalya. Ito naman talagang embroidered talaga siya. Yan, ito naman ay para siya may beads. Yan, hawakan mo talaga yung beads. Ito madalas sa mga babae nakikita ko So sa patches and embroidery saka sa HTV guys, ang kinagandahan ng mga yan, talagang meron siyang kakaibang effect Yung nahawakan mo. Ito nahawakan,
Itong patch nahahawakan, ito nahahawakan. Hindi siya guys kamukha ng mga printed na kamukha nito na wala kang masyadong effect na makikita dito eh. Yan, maganda yung print niya kasi nga printed siya. Pero pagdating sa feel, para mas social yung ganito eh. Yung mga patches, embroidery, and syempre mga HTV. So pagdating guys sa patibayan talaga, number 1 talaga to. Itong seal screen, no? Kaso maproseso lang talaga to. Then next naman natin guys, syempre yung pigment. Diba sabi ko sa inyo kanina, maganda yung print ng pigment. Ayun o kamukha nito. Ayan o, ang ganda ng print niya. Pero ang problema dito guys, no? Nagka-crack to pag nilaban mo, tapos natutuklap siya pag nilaban mo. Hindi lang naman sa isang beses, no? Siguro mga 3-5 beses mo lalaban siya. So magka-crack na to. So sa lahat naman guys ng ginamit natin ditong proseso, pigment guys ang hindi pinakamatibay, pinakamadaling masira yung pigment. So magugulat ka na lang pag nilaban mo to, nawala na yung nawala na to or nagka-crack na to. So maganda lang siyang tingnan kasi kaka-press lang natin eh. Pero pag nilaban to ng ilang beses, lalo na pag winashing machine mo to, masisira to. So again guys, pagdating sa puting damit, number 1 talaga ang sublimation sa pagandahan ng print. And pangalawa guys, no, sa patibayan guys ng print, sa puting damit guys, number 1 nila ng sublimation. Yung sinabi ko kanina guys, na seal screen, ito pang overalls, no? So iba-ibang kulay ng damit. Ito guys yung pinakamatibay. Pero pagdating guys sa puting damit, ito talaga guys, wala talagang tatalo sa sublimation. Kasi ito, nagiging part na talaga siya ng tela eh. Tingnan nyo to Kahit batakin mo yan, sasama lang yan guys sa tela. Pero babalik lang rin yan. Next naman guys ay yung bago nga ngayon na DTF. So sa patibayan guys, matibay rin tong DTF. Diba sabi ko nga sa inyo na baka ito na yung pumalit na proseso dito sa seal screen, no? Kasi yung quality nilang dalawa halos pareho. Pero dito nga lang guys sa seal screen, syempre makakapam pag pinagpapatong-patong dito kasi wala. Plus dito guys, kahit anong design pwede mo rin gawin dito. And syempre sa patibayan rin to guys, matibay rin to. So ito hilahin ko lang So rubberized rin siya. Pero hindi pa rin siya guys kasing tibay nitong seal screen. Iba pa rin talaga guys pag seal screen. So sa HTV naman guys ay depende sa gagamitin mo na HTV. Ito yung sinabi ko sa inyo na pina-HTV ko. 'Di ba ito muna yung ginawa dito, yung white muna tapos itong blue. Ito makikita nyo to, natutuklap na tong yellow. Ayan HTV Ayan, tuklapin ko na para sa inyo. Natutuklap siya. Then dito naman guys, ito rin. Saka itong mga to guys, yan. Makikita nyo pag bumili kayo ng damit, tas naka-HTV siya guys, makikita nyo doon sa may likod ng damit, may nakalagay na papel doon na may mga instruction doon na mga safety instruction. So iba dyan, bawal i-washing machine. Yung iba naman, bawal mo siyang plansyahin. So guys, pag makakita kayo ng ganon, HTV yung mga yun. So sa embroidery guys, syempre pag diretso mo na in-embroid dito sa damit mo, ito diretso talaga to Ito imposible itong masira. So parang ito rin, may sombrero rin ako dito. Ito naka-embroid to, PS. Ayan, makikita nyo, tagusan siya. So sobrang tibay rin ito guys, itong embroidery, pagka direkta. Pero dito guys sa mga patches, so matibay rin naman to. Ito guys, mismong patch na to, hindi to masisira. Pero katagalan rin to, nababakbak rin to. Pero matagal to bago tumabakbak kasi ginamitan to ng hot melt So sa patibayan guys, i-rank natin sila. Syempre number 1, itong seal screen. Sa paglahat ng kulay ng damit Number 2 guys, pinakamatibay guys, syempre itong sublimation. Pag sa puting damit, kasi halos imposible talaga dito sa itim So pag ginamit mo yung ganito, ginagamitan na to ng hot melt. So balang araw baka mabakbak rin to. Pero pagdating guys sa puting damit talaga, pinakamatibay talaga is yung sublimation. Okay, so number 2 natin siya. Number 3 guys na matibay, syempre itong DTF. Number 4 guys na matibay is yung mga patches and yung embroidery. And number 5 na matibay ay itong mga HTV. And syempre yung hindi pinakamatibay o talagang madali siyang mabakbak. Itong mga DTP na to, saglit lang talaga to, promise. Okay, so sa durability guys, no, kahit nasabihin na natin na nilalagyan na natin ng note dun sa likod, halimbawa nagbebenta ka ng damit na bawal ganito, bawal ganyan, hindi pa rin naman gagawin talaga ng consumer yun no? Ang basihan talaga para sa akin dito, pag nilalaban mo na siya. Habang nilalaban mo siya, doon mo malalaman guys kung matibay siya. So siguro guys, itong DTP, o yung ginamitan natin ng pigment ink, siguro mga 3-5 labahan to, magkakrak na to. Tapos ito naman, itong mga to, depende yan sa paglalaba So pag medyo hard ka maglaba, so madali itong masira, pati itong mga HTV. Pero itong seal screen guys, saka itong DTF, medyo ingat rin dito sa paglalaba. Itong sublimation, kahit ano pa gawin mo dyan, di mo masisira yan. Talagang nasa loob na ng damit yan. Nagmansya na talaga yan dyan sa damit na yan. Kaya imposible nang masira talaga guys ang sublimation. Yun nga lang guys, usually ginagamit talaga ang sublimation sa mga puti lang. No? Kaya hindi ko siya nirank as top 1. Kaya nirank ko as top 1 itong seal screen.
Sa seal screen, hindi naman ganun kalaki yung puhunan talaga niyan. Yun nga lang, sobrang matrabaho talaga siya. So pangalawa naman guys, syempre sa pigment na printing, ito mababa lang yung puhunan nito sa sublimation pagkasamahin ko na yan, no? Kasi ito yung forte talaga namin. At ito nga, nagbebenta nga kami ng package niyan ng pigment printer and syempre ng sublimation printer. So again guys, kung gusto mo mag-avail niyan, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop. And sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. So dito guys, mababa lang rin yung puhunan dito. And mabilis tong mabawi. At the same time guys, hindi siya malaking trabaho. Kahit mag-isa ka lang guys, kayang-kaya mong gawin to. Then next naman natin guys is yung DTF. So katulad nyo na sinasabi ko kanina guys, huwag kayong bibili ng converted na DTF na printer kasi madaling masira yon. So kung bibili kayo guys ng DTF talaga na printer, ang halaga niyan mga 250,000 to 500,000. So malaki talaga ang puhunan nito. Bukod dun guys sa malaking puhunan, kailangan mo guys ng malaking space. Kasi yung printer nun, hindi maliit. Malaki guys yung printer nun. Halos 1/4 yung printer nun. So, ganun siya kalaki. So, pagdating guys sa puhunan, ang DTF na printing guys ng mga damit, ang isa sa pinakamalaki talaga na magagastos ka. So, sumunod naman guys, yung HTV. Sa seal screen guys, medyo mahirap tong trabahuhin. Parang ganito rin guys yung HTV. Pero doon guys, ang ginagamit mo din is cutter. Okay, so kailangan mo doon guys yung cameo, yung ginamit ko kanina. Pangkat na mga to. So again, kung gusto mo mag-avail nun, meron kami yan dito sa aming shop. Yan, so yung guys, ang puhunan mo doon is yung cutter. Syempre, yung sangkatutak na mga HTV. So sobrang dami talaga guys ng HTV. So minsan yung customer mo magre-request ng ganito, tapos magugulat ka, wala ka palang ganun. Kaya nga paulit-ulit ako guys, sa mga nagtatanong dito sa shop, kung meron ba kaming mga HTV, hindi kami nagbebenta nun kasi sobrang dami talagang design ng HTV na halos hindi mo mabibili lahat yun. Sobrang dami na. Yung kulay pa lang guys ng mga HTV, sobrang dami na. Tapos hindi lang basta kulay yon, marami pa siyang design. Kamukha nito, kamukha rin nito. Yan, meron pa mga HTV puff, meron pa mga glittery. Tapos meron pang mga ganito, mga floral, no? So sobrang dami talaga guys ng HTV. Ang puhunan guys ng HTV is depende sa'yo. Ang talagang kailangan mo lang talaga dyan, syempre yung cutter, tas yung HTV guys. So depende na sa'yo yan guys kung gaano karaming HTV yung bibilin mo. So next naman natin guys sa embroidery machine. So ang puhunan dyan, may nakita kami mga 30,000 yung puhunan. Syempre bibili ka pa ng mga iba-ibang sinulid and mga materials pa. Magtanong kayo doon talaga sa may alam doon sa embroidery machine. So mag-research lang kayo sa FB or sa Google para guys mas mapaliwanag nila sa inyo, no? Kasi ang forte lang talaga namin ay etong pigment and syempre etong sublimation na printing. Etong mga DTF, so may mga konting idea kami dyan, pero yung embroidery machine, wala talaga ako idea dyan, no? Sa totoo lang. Pero nung ni-research nga namin, may mabibili ganyan na 30,000 ang price ng isang embroidery machine. Yun yung pinakamurang nakita namin, ano? So depende pa yan sa klase o sa ganda ng embroidery machine na kamukha na halimbawa gagawa ng beads na ganito. So sigurado ko guys mas mahal to. Baka nga milyon yung gastusin mo sa ganitong klase. So next naman guys, syempre mga gamit pa niyang iba bukod sa paggawa ng damit. Ano pa ba yung mga pwedeng gawin ng mga method na to? Syempre sa screen printing, syempre pwede kang gumawa ng apparels like hoodie, pwede ka rin gumawa ng unan, pwede sa damit. Syempre sa mga bag, sa wood, sa Tupperware, sa tumbler, and syempre sa baso. And katulad nga nung sinabi ko kanina na meron nagpunta dito sa shop na gumagawa siya ng sticker using screen printing lang, pero old school na paraan na yon. So sa pigment naman guys, syempre, eto marami talaga tayong magagawa dito. So bukod nga guys dito sa DTP na to, Dark Transfer Paper, sobrang dami pa guys sa pwedeng gawin ng pigmenting. Syempre, unang-una na dyan, pwede ka mag-print ng documents, ng picture, ng sticker. And syempre, pwede mo tong gawin as ordinary printing shop lang. So pwede ka rin gumawa dito ng PVC ID. So in short guys, pwede to sa general printing lang. So yung sublimation naman is para rin siyang seal screen. So same sila na halos lahat. So yung sublimation guys, bukod nga guys sa damit, syempre pwede mo rin yan gamitin sa mga souvenir, no? So pwede sa baso, pwede sa mousepad, pwede sa tumbler. Nakita nyo naman siguro yun dito sa vlog ko, no? Yung mga dinidiscuss natin about sa sublimation printing yan. So yan guys, bukod sa damit guys, lahat yan, marami kang pwedeng gawin sa sublimation printing. So yung DTF guys, yung HTV, yung patches and embroidery, ang usually talagang gamit niyan, bukod nga guys sa damit, ay iba pang klase ng tela. Kamukha ng tote bag, ng maong, ng apparels, ng hat, syempre ng leather, yung iba, and so on. No? Basta tungkol siya guys sa mga tela, yung tatlong yun guys, dun lang talaga yung gamit nun. So yan guys, sabi ko sa inyo, ang haba ng vlog na to. No? So siguro naubos yun yung pagkain nyo o hindi pa. So saan ko ba guys marirecommend ng bawat isa dito? Syempre pagdating sa mga tela, sa mga damit, sa mga itim na damit, ang maganda talaga dyan guys is seal screen. Kaso nga lang guys, matrabaho talaga to. Okay, ang pigment naman guys,
hindi ko siya recommended sa mga tela. Talagang bakbakin talaga to eh. Pero sa lahat naman guys ng method dito, pigment ink talaga guys ang pinakamaraming gamit kasi for general printing talaga yan. Documents, photos, sticker. So parang naisama na lang to eh, no? Nagawa na lang ng paraan para yung pigment mailagay rin guys sa damit. Kasi guys, ang pigment ink ay may property siya na smudge proof and syempre waterproof guys ang pigment ink. So ang sublimation naman guys, syempre recommended ko pa rin yan dito sa mga puting damit. Pagdating guys sa puting damit, again, walang tatalo sa sublimation. Pero sa mga colored na damit, hindi ko siya recommended kahit itong ginawa natin na method na to. Pero kung wala ka talagang choice kasi sublimation lang yung printer mo, so pwede mong gawin to pansamantala. Tapos kapag medyo malaki-laki na yung kinita mo sa sublimation, no, so pwede ka nang bumili ng jumbo na printer. At syempre jumbo na heat press para makagawa ka guys ng full sublimation na kamukha nito. So sigurado to nakikita nyo to, yung isang buong damit ay meron siyang print. Ayun o, hanggang ilalim yan o. So nakikita nyo rin to guys sa mga Grab driver o sa mga Lalamove driver. Yung mga long sleeve nila guys, sublimation rin yon. So pag pinrint mo yun guys, malaki talaga kasing laki ng damit na to. Pinipress yan guys sa sobrang laki rin guys na heat press. Ito, pakita ko sa inyo. Makita nyo to, di ba? Colored siya, pero tingnan nyo yung ilalim niya, yun, kulay puti rin yan. Okay, so ito talaga guys ang original na kulay niyan. Hindi naman talaga ganitong ganito, no, kasi luma na to eh. Pero puti talaga guys ang original na kulay niyan. Tapos pag sinablimate mo siya na full sublimation, ganito guys yung mangyari sa kanya. Kaya akala nila kulay itim to. Hindi to guys kulay itim. Kulay puti talaga guys ang original na kulay niya, no. Nilagyan lang yan guys ng sublimation ink na kulay itim. Yan, so kapag na-print mo na to, then itong sleeve na to, yan. So, ipiprint mo rin yan. Nakahiwalay rin yan. Saka mo pagtatahiin na ganyan. No? So, nakikita nyo rin to guys sa mga bata. Yan, polyester. Yan, mga sublimation yan guys. So, again, pagdating sa mga puting damit, walang tatalo sa sublimation. Kasi, unang-una, yung sublimation paper na ginagamit dito, 2 piso lang ang isang A4. Sobrang mura guys ng costing ng sublimation. So, kung isasama mo guys yung print doon, 3 piso lang guys yung print ng isang A4 size. Tapos, ang damit na ganito, siguro mga 40 pesos to. So, ang puhunan niyan, kung isasama mo yung kuryente, siguro mga 50 pesos. Kaya nabibenta nila to, kapag ka-election, nabibenta nila ng mga 70 pesos, mga ganun lang, mababa lang nila nabibenta kasi nga bultuhan yun. So, halimbawa, may bubili sa'yo ng 1,000 damit. So, meron kang tubo doon, siguro mga 20,000. Ganun ang tutubuin mo. Yung mga damit ng mga bata, yung terno-terno, yun, usually guys, sublimation yun. Basta nai-stretch na ganito, spandex. Pero, depende pa rin guys sa kinukuhaan mo ng damit. Isa sa magandang kuhaan guys ng mga damit para sa sublimation, Baclaran or sa Divisoria o syempre doon tayo sa bagsakan talaga niya which is sa Taytay Rizal. And recommended din guys sublimation kapag mag-e-eleksyon. Yan ang pinakamalaking kinikita. 2 to 3 months guys bago mag-eleksyon. Mag-stock na kayo ng maraming damit kasi pagdating guys ng 1 week or 1 month bago mag-eleksyon, wala na kayong mabibili niyan. Kasi pinakyaw na yan guys ng mga nagpiprint ng sublimation. Alam niyo naman guys, pag eleksyon, bumabaha ng pera. Ang recommended ko guys, pag sublimation na printing guys, yun nga, sa mga puti, syempre, sa mga souvenir guys, no, recommended rin guys ang sublimation printing. Kamukha ng baso, ng mousepad, any kind of souvenir guys, usually guys sublimation ang ginagamit dyan. So bukod guys sa mga souvenir, syempre mga uniform ng teacher, yung sportswear, syempre mga uniform ng Lalamove, ng Grab, yung mga samahan, yung mga Eagles, na group yan. So usually yan guys sublimation, pati yung mga jersey sa basketball, sublimation rin yun. So next naman guys, kapag meron kang t-shirt printing business, ito guys dapat yung ginugol mo, yung magkaroon ka ng DTF na printer. So hindi yung converted again dapat talaga DTF na printer. Ito talaga dapat yung ginugol mo kasi ito na yung pinakabagong trend at syempre ito na yung pinakamagandang way sa lahat ng to para makapag-print ka talaga sa damit. 'Di ba? Meron tayong pigment, meron tayong sublimation, syempre meron tayong DTF. So ang pinakamura guys, syempre sublimation, pero ang pinakamaganda talaga DTF na printing. Kasi ang DTF na printing guys, pwede yan sa lahat ng kulay, pwede sa itim, pwede sa pula, pwede sa green, pwede sa blue. Anything na kulay na gusto mo ng damit, pwede guys ang DTF na printing. And syempre, pwede to guys sa kahit anong klase ng tela. Yun nga lang guys, ang cons nga lang talaga nito ay mahal talaga guys yung DTF na printer. So bukod guys sa pagpiprint ng damit, pwede ka rin guys mag-offer ng ganito nga pag may DTF printer ka. Yan, pwede ka mag-offer ng ganito na magpiprint ka ng ganito. Kung meron kang DTF printer, mag-alo ka ng ganito. Kung wala kang DTF printer, bumili ka muna ng ganito. Tapos ikaw na lang yung gumupit, kamukha ng ginawa namin kanina, ginupit lang namin to, tapos kami na lang yung nag-press. Kasi guys, wala ka talaga kaming DTF printer dito sa shop. So again guys, DTF printer, yan dapat ang tina-target nyo. Pag gusto nyo guys ng t-shirt printing. Okay, kasi yun yung mga target talaga natin na mga nag-i-start ng printing business. Syempre, madalas iniisip natin is tarpaulin printer eh.
Diba? Bukod guys sa tower pulling printer, ang isa pa dapat sa tina-target natin ay ito, DTF printing talaga. So dito na tayo guys sa HTV o Heat Transfer Vinyl. No? So ito guys, recommended to kung sa mga mahilig mag-crafting. Okay, kung mahilig ka magbuting-ting, yung mga mag-weed-weed, no? So ito, maganda to sa'yo. Kasi talagang matrabaho talaga to. Usually guys, yung mga babae, yan, mahilig sila sa mga crafting. Yung mga artists, yung mga arts, yan, so mahilig dyan guys sa mga babae. Same ring guys, no? Sa patches and embroidery. So, pwede ka naman bumili na lang kung ayaw bumili muna ng machine. Kamukha ng ginawa namin. Pwede kang bumili ng patches. Yan. So, ito guys, recommended rin to sa mga mahilig magbuting-ting. Ang isa pa guys, ang kinagandahan kapag ka nasa embroidery business ka, ano, pag tinahi talaga na ganito, talagang professional siyang tingnan. O, diba? Social na social. Kaya nga nagpagawa ko ng ganito eh. Kahit na meron ng DTF, kahit na meron ng seal screen, kahit na meron ng sublimation, and so on, no? So, ito pa rin guys yung pinagawa ko. Hindi pa rin ako gumamit ng ink dito, no? So, pinaburda ko pa rin siya para social tingnan. Hindi lang yan sa harapan, eh. Meron rin yan sa likuran, eh. Then, ito rin, itong sombrero na ginagamit ko sa mga vlog ko, eh, no? Nakaburda rin yan. O, diba? Mas maganda siyang tingnan. Kung mag-start ka guys ng t-shirt printing business mo, o kung gusto mo guys magsimula ng apparel na clothing business, so ang recommended ko talaga dyan guys, magsimula ka muna sa mga puting damit o sublimation, ang una mong bilhin. Kaya ito guys yung pinakamabentang package talaga sa amin pagdating sa printing ng damit, no, yung sublimation printing. So again guys, kung gusto mo mag-avail, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. And sabihin mo lang guys na mag-avail ka ng sublimation printing. No? So meron na yung printer, meron na yung ink, meron na yung sublimation paper, meron na yung mini heat press, and syempre meron na yung malaking heat press. Okay, so kompleto na yon, laptop or desktop na lang yung kailangan mo, saka syempre yung pwesto. So dyan ka guys magsimula. Syempre yung mga magtatanong, gusto naman nila colored na damit. So ang gawin mo guys, magpa-print ka na lang sa labas muna. Pansamantala guys, maghanap ka muna ng gumagawa ng DTF na printing. Okay, kamukha nga nito. Ang presyo again nito guys, ang 1 meter by 1 meter na to, 300 pesos. Pag may nagalok sa'yo guys ng 150 pesos lang, huwag kang papayag. Kasi sigurado pangit yung print nun. So ganun guys yung mga price range niya, mga 300 pesos, 1 meter by 1 meter. Ganun guys yung bilhin mo kasi maganda yung print nun. Tapos, ang gawin mo, kamukha nung ginawa namin, ikaw na lang yung mag-cut, saka mo siya i-press, di ba? Kasi nga meron ka ng press para dun sa sublimation printing mo. Yan, so makakagawa ka na rin guys sa mga damit na mga colored. Tapos syempre guys, ang laging target natin ay makabili ka rin guys balang araw ng iyong DTF na printer. Okay, kasi mahal talaga to. Huwag kayong bibili ng converted, paulit-ulit ako. Ang bilhin mo lagi guys is yung DTF na printer talaga. Syempre guys, balang araw pag may DTF printer ka na, yan, so pwede ka na rin guys bumili ng machine para sa embroidery naman. Yan, so pag nagawa mo yan guys yung mga yan, pwede ka nang maging pinakamalaking supplier ng mga damit sa Pilipinas. Di ba, nung nag-aaral tayo, yan tinuturo sa atin. Yung mga basic needs talaga ng tao yan. Yung damit. So, pagkain, damit, tirahan. Yung damit talaga guys, ang isa sa mga basic needs ng tao. And kapag ka lumaki ka pa guys, no, malay mo, matulad ka dito. So, makikita nyo dito na itong Singapore, you know, naka-embroid dyan. Pero itong iba na to, ito HTV to, you know, nakahalata mo kasi meron siyang glitter, saka nakakapa mo siya. Ito rin, HTV rin to. Tapos ito namang sa batok na to, ito HTV rin yan. So pwede mong pag-combinein guys yung mga natutunan mo sa paggawa ng damit para guys mas marami ka pang may offer sa yung printing business o kung gusto mo man magtayo ng apparel business balang araw. So kung gusto mo guys, ganito pa yung gawin mo. Yan, no? Ganyang karami yung design sa isang damit. So bahala guys, basta pumatok yan, epektibo yan, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. Walang sino man guys sa mundo ang may karapatan na sabihin na mali ka. Basta effective sa yung ginagawa mo, ituloy mo yan. Kung hindi effective, syempre palitan mo yung diskarte mo. Kung gusto mo again magsimula ng yung sublimation na printing business, syempre hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Sana na-appreciate nyo guys itong vlog na ginawa ko na to. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video and bye! The Printing Shop.